Shalom, brothers and sisters. By the way, I'm the preacher. Our topic today is all about the rapture. What is the rapture? According to 1 Thessalonians chapter 4, verse 17, Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So, napakaganda ng promise ng ating Panginoon sa oras ng pag-rapture, no? Dahil tayong mga nananalig at nananampalataya sa Diyos pamagitan ng Kristo, ay mamit natin si Jesus Christ or si Yeshua Mashiach sa clouds, sa alapaap, aanihin tayo ng mga anghel. Yung mga tunay na Kristiyano at nananampalataya sa Diyos ay unang-una aanihin ng mga anghel at magkita-kita sa harapan ng Panginoon. So, yun po ang pangako ng Panginoon sa atin. So, sigurado ba tayo na kasama tayo sa rapture? Na hindi na tayo kasama sa tatakan ng Mark of the Beast dito sa sanlibutan? Napakaswerte ng mga taong ganon na makukuha na ng Panginoon kaagad bago pa ang mga pighati at mga salot na darating dito sa sanlibutan. So, pag-aralan natin yan mga brothers and sisters, no? About rapture. The rapture of the church is event in which God snatches away all believers from the earth in order to make way for this righteous judgment to be poured out on the earth. And the rapture is described primarily in the 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18 yung binasa natin nga kanina. So, kung gusto nyo, basahin natin ulit, di ba? Sabi dito, But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not even others which have no hope. So, yung mga wag tayong mga ignorant o wag natin sabihin na wala tayong alam, dahil alam natin na darating ang Panginoon at aanihin niya ang kanyang mga nananalig sa kanya at sumusunod sa kanya. In verse 14, For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which asleep in Jesus will God bring with Him. So, yung mga namatay na, ayun ang uunahing buhayin muli ng ating Panginoon sa mga pag-oras ng pag-rapture at sa oras ng Judgment Day, no? Ayon dito naman sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 15, For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. So, kahit yung mga namatay na ay bubuhayin muli ng Panginoon at bago aanihin yung mga natitira pa upang hindi na makaranas ng kapighatian at ng hatol ng Diyos, dahil ibubulid lahat ang mga taong hindi nagbago at hindi nagrepent sa katapusan ng sanlibutan ito. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Yun ang sinasabi ko kanina na ang Panginoon mismo babalik at makikita ng lahat sa alapap, sa kalangitan na paparating, at ang trumpet at ang mga anghel ay maghihiyaw at makikita ng mga tao, at ang mga namatay nga kay Kristo yun ang bubuhayin muli. Di ba? Dahil darating ang Panginoon sa oras ng pag-rapture. Kayo ba ay nakaredy na mag-rapture, mga brothers and sisters? Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Ayun nga, yung mga buhay at mga naiwan ay aanihin ng mga anghel at makakaharap natin ang Panginoon, mga brothers and sisters. Wow, ganun pangako ng Panginoon sa atin, ano? So, hindi natin matatagpuan yan sa mga ibang sekta, mga brothers and sisters. In
third 4 pa rin dito sa my verse 18. Wherefore, comfort one another with these words. So alam nyo ba, brothers and sisters, malapit na yung pagbabalik ng Panginoon. At ang mga tunay na nanampalataya sa Diyos pamagitan niya ay uunahin anihin niya upang hindi na matatakan ng marka ng demonyo at magsasaper dito sa sanlibutan, no? Yun ang pinakamaganda kasi hindi alam ng marami na ang paghatol ng Panginoon ay tunay at katotohanan at pantay ayon sa kanyang righteous judgment, no? Sa kanyang paghatol sa atin kung ano man ang ating mga nagawa habang tayo nabubuhay dito sa sanlibutan. Tayo ba ay naglingkod sa kanya? Tayo ba ay sumunod sa kanya? Tayo ba ay nananampalataya at nananalig sa kanya? At isinabuhay ba natin na talagang pinapangarap ba natin na mamuhay kasama ang Panginoon? Di ba dapat ganun mga brothers and sisters, no? So, hayaan na lang natin yung iba, brothers and sisters. Ngayon, yung pupukusan natin ngayon kung paano tayo maligtas. Dahil alam nyo, ang demonyo ay double time din siya ngayon na iligaw ang marami upang marami din siya maidala sa impyerno. So, kaya na-encourage ko talaga kayo na magbasa ng Biblia. Ask the Holy Spirit from the Lord and the Lord guide us, no, brothers and sisters. Kasi yung mga kasalanan natin, yun ang nagpapalayo sa ating relationship sa Diyos at kay Kristo. Kaya nga sa pagmamahal ng Diyos sa atin, pinababa niya si Kristo upang tubusin ang ating mga kasalanan. Kaya wala na tayong animal sacrifice kasi isahan na lang inalay ni Jesus Christ yung buhay niya. Dahil sa kanyang dugo ay hinugasan niya ang ating mga kasalanan. Grabe ng pagkahirap yung dinaanan ng ating Panginoon upang tayo maligtas, mga brothers and sisters. Kaya yung gagawin natin ay manalig at mananampalataya sa Diyos pamagitan ni Yeshua HaMashiach Jesus Christ dahil siya ang ating judge sa huling araw. Ang pagbabalik niya ay napakatindi dahil bago yan ang kanyang pagbabalik talaga dito at paghatol sa sanlibutan ay maraming sakit, mga gera, mga earthquakes, mga kung ano-ano pa. Tingnan nyo ang nangyayari ngayon sa California dahil ang mga tao ay ungodly, no? So, ipagpuri na lang natin sila. Alam natin maraming Christian dyan. Sa panahon ngayon maraming naging Kristiyano ngayon at bumalik loob sa Diyos sa pamagitan ni Kristo, mga brothers and sisters. So, wherever you are in this world, brothers and sisters, kneel down and ask repentance to the Lord because He is accepting us whatever sin we have done before. So, iwanan na natin yung ating pagkakamali at pagkakasala. Dahil yan ang magdadala sa atin sa impyerno, lalo na ang pagsinungaling, pangangalunya, pakikiapid, at kung ano-ano pang mga gawain dito sa sanlibutan, pandaraya, pagmamahal sa pira, sa kayamanan. Kaya sinasabi ng Panginoon sa atin na mag-ipon tayo ng kayamanan sa kalingitan. Ano ba yun? Ibig sabihin, yun ang pananampalataya at pananalig at isabuhay ang kanyang mga salita habang dito pa tayo sa sanlibutan ito. Dahil alam nyo ba, brothers and sisters, malapit na ang kanyang pagbabalik at ang mga tunay na nanampalataya at nanalig sa kanya ay i-rapture yan. So, pag may kamag-anak kayo na tunay na nanampalataya sa Diyos pamagitan ni Kristo at mawala sa inyong tabi, hindi na siya babalik, hindi nyo na makikita, ibig sabihin kinuha na siya ng mga anghel at kasama na niya ang Panginoon. So maraming magugulat at maguguluhan yan sa mga panahon na ito dahil halimbawa yung kamag-anak mo, yung kapatid mo ay kinuha, ikaw ang matira, yung mga magulang mo kinuha, yung anak mo kinuha, mababaliw yung mga tao, magkagulo ang mga tao, di ba? Pag ganun ang mangyari. So, kaya wag na kayo magtaka kung darating ang mga panahon magmula ngayon hanggang sa sunod na mga panahon ay magmumula na aani ang Panginoon at ang kanyang anghel sa mga tunay na nanampalataya. Kaya magugulat kayo na ang kasama nyo, katabi nyo ay nawala dyan sa tabi nyo nang biglaan na hindi nyo nakikita dahil kinuha na siya ng anghel at kasama ang Panginoon. At ang mga taong namatay noon, nananalig sa Diyos pamagitan ni Kristo at ang mga
Sinaunang tao na nananampalataya sa Diyos ng totoo ay kasama ng Panginoon. So, talagang napakagulo, brothers and sisters. Pag may mga kapatid, kamag-anak, magulang, anak na mawala dyan sa tabi nyo habang kayo'y nag-uusap, dahil yan ay na-rapture na siya, kinuha na siya ng Panginoon at kasama niya. Dahil ang mga matitira doon, susubukin pa kasi ng Panginoon ang matitira dito kung sila ay magbago o hindi. Kasi hatulan ng Panginoon yan. May mga, kung babasahin natin yung Book of Revelation, ay may mga hayop doon na papakawalan ng Panginoon upang parusahan at subukin ang mga natitira pa dito sa lupa bago tunawin ng Diyos ang sanlibutan. So, napakatindi, brothers and sisters, ang sinasabi ko sa inyo. At magkakaroon ng gira na hindi pa nangyari noon pa man. At magkakaroon ng lindol na hindi pa nangyari noon pa man. Kaya humanda, ang hihanda nyo ang ating mga kaligtasan. Kaya pangaralan at magbasa ng Biblia, brothers and sisters, at matbalik loob sa Diyos. Sana ay may napulot kayong aral sa video na to, brothers and sisters. Kaya in-encourage ko kayo talaga na iwanan na ang lahat ng bisyo. Diba? So hanggang dito na lang video na to. See you next time.